kung ang reliyon nyo nagbabawal ng pag-aasawa na higit sa isa, tanong, yung ba'y nasa Biblia, yung pagbabawal? Dito nalalaman ang isang reliyon sa isang sistema pa lang. Sistema pa lang ito sa pagpapatupad ng pag-aasawa. Kasi bakit? Sabi nila masama Ngunit kung wala silang maipakita, tanggapin nila na ang reliyon nila hindi sa Diyos. Ngayon, total, inang tindig to. Hindi natin pag-uusapan yung pagiging born again nyo. Hindi natin pag-uusapan yung pagiging iglesia nila o pagiging katoliko. Pag-uusapan lang natin ng isang particular na pamumuhay. Pag-aasawa na lang. Dito masusubok ang isang reliyon kung sa Diyos o hindi. Ay sabi ng Biblia, ang sino mong magdagdag sa kutusan ng Diyos, daragdagan siya ng salo. Sinasabi ng mga pastor ninyo. Ngayon ay pakikiap. Ano saan pakikiapin to? Nasaan? Hindi nga kayo makaharap sa isang pagpublikong talakayan yung pinangahawakan din yung kasulatan pwede mag-asawa na higit sa isa tapos kayo nangangaral, bawal. Diyan pa lang nilalabag nyo na kautusan ng Diyos Kaya anumang reliyon, nagbabawal na pag-asawa na higit sa isa ang kanilang reliyon, peke, hindi sa Diyos. Spirit of pride, spirit of arrogance, name it. Imagine, ang basehan niya ng pagiging tama ng religion dapat pwede ang madaming asawa. Kaya ngayon titignan natin kung ano ang sinasabi ng Bible against polygamy. Polygamy or pagkakaroon ng madaming asawa. Deuteronomy 17 verse 17, the king must not take many wives for himself because they will turn his heart away from the Lord. And he must not accumulate large amounts of wealth in silver and gold for himself. Ang context niya ay inutos ng Diyos sa mga hari ng Israel na dapat isa lang ang asawa. Diba, nabasa natin, you should not take many wives. Huwag kang magkaroon ng maraming asawa kasi mapapalayo ka sa Diyos. The Bible is against polygamy or yung pagkakaroon ng higit sa isang asawa. Kaya alam nyo, magkaiba talaga yung nabasa sa naintindihan. Kasi ang daming tao ngayon nakiklaim na nabasa ko na yung buong Biblia. Ilang beses na. Daming contradiction yan. Nabasa mo nga. Hindi mo naman naintindihan. Magkaiba yon. Kasi kung binasa mo lang yan, hindi ka guided ng Holy Spirit, baliwala yon. Kumbaga binasa mo lang yan gamit yung head knowledge mo. Kung nagbabasa ka talaga ng Biblia with the guidance of the Holy Spirit, alam mo na against ang Diyos sa polygamy or yung pagkakaroon ng madaming asawa. O tapos sasabihin nyo na naman, bakit si David? Bakit si Solomon? Napakadaming asawa. Ang tawag dyan, free will. They made their own decision. Yun ang pinili nila Kaya ayon, hinarap nila yung mga consequences ng pagkakamali nila. Katulad ni King Solomon, diba? Sobrang wealthy niya, humingi siya ng wisdom kay Lord, tapos ang dami niya pang babae, umabot ng 1,000. Pero anong sabi niya? Vanity, vanity. All is meaningless. Kasi dun sa pagkakamali niyang yon, napalayo siya sa Diyos. Sabi niya, life without God is meaningless. Kaya yung sinasabi nito na okay lang yung madaming asawa, maling-mali yun. Basahin natin sa Genesis 2 verse 24. This explains why a man leaves his father and mother and is joined to his wife. Ayan wife. Hindi sinabi diyang wives. Basahin mo uli, wife. And that two, hindi sinabing 10, hindi sinabing 20, and that two are united into one. Napakalinaw. Sabi daw ng lalaki, iiwan ng nanay at tatay niya at makikipag-isa sa kanyang wife. Wife, isa lang. Di sinabing wives. Tapos sinabi doon, the two are united into one. Hindi sinabi, the 10 are united into one. 10 kasi siyam asawa mo, isa ka. Diba? Maling-mali. Sa 7th commandment pa lang, you shall not commit adultery or pangangalunya. Diba? Sabi ni Jesus sa New Testament, if you look at a woman with lust, nang laswa ka lang ng isang tao, you already committed adultery in your heart. Ganun kataas ang standard ng Diyos. Kaya kung yung Diyos nyo sa Quran ay pinapayagan ng madaming asawa, very opposite sa Diyos na sinasamba namin yan. Ang Diyos na sinasamba namin, ayaw na ayaw yan. Kasi alam mo kung bakit? Kung marami kang asawa, ang dami pang susunod na kasalanan dyan. Jealousy, hatred, violence, adultery. Ang dami. Don't be deceived. Maraming pamilya ang masisira dyan sa tinuturo ninyo. At alam nyo kung sino ang gusto manira ng pamilya? Satan. Satan wants to destroy every family. God bless everyone. Jesus is God. Jesus is the only way to the Father. Amen?